Paano kung madiscover mo na ang pinakasalan mo pala ay hindi tunay na babae? Ya Allah, datang dan membawa apa musibah lihat sini akhirat kamu yang kalau agama Islam. Takbir! Sa buong relasyon namin, hindi ko po talaga alam na bakla siya. Bastos ka talaga. Asawa ka ng babae para magkapamilya ka. So isang masayang kasalan sana no, pero matapos ang seremonya, isang revelasyon ang gumulantang hindi lang sa dalawang pamilya kundi sa buong komunidad. At ang mas matindi pa dito no, posible raw itong humantong sa legal na usapin. Ang pwede pong maging kaparusahan yun is kulong po ng 2 to 6 months. Pero paano nga ba nauwi sa ganitong sitwasyon? Pag-ibig ba talaga ito o isang komplikadong kwento ng pagtataksil, paniniwala at katotohanan? So magandang buhay Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's me your host Coffee at sa videong ito no, pag-usapan natin ang isang viral na kasal na ngayon ay sentro ng matinding diskusyon online. So marami na tayong nakitang viral na kasal sa social media. May bongga, may simple, may nakakaiyak at meron ding pinusuan ng ating mga netizen. Pero ang tanong, paano kung ang pinangarap na kasal nauwi pala sa isang masalimuot na revelasyon? Huwag mong i-deny. Bastos ka talaga. Babae pa? So disclaimer lang no mga kachika, hindi ko personal na kilala ang mga taong involved sa usaping ito no. So ang mga detalye ay base lamang sa mga official reports at mga lehitimong balita online. At ang video na ito ay para lamang sa impormasyon at isang bukas na diskusyon at hindi para manira o mamahiya ng kahit na sino. Ito ang usaping umuugo ngayon online. Isang kasalan sa Palimbang Sultan Kudarat ang naging controversial matapos lumabas ang aligasyon na ang bride pala ay isang biologically male na miyembro ng LGBT plus community habang ang pinakasalan niya ay isang Muslim na lalaki. So at dahil dito no, mabilis na pinaghatian ng opinyon ng publiko ang nangyari at ang tanong ngayon ng marami, pag-ibig ba talaga ito? Panlilin lang ba? O kwento ito ng dalawang taong gustong mahalin ng isa't isa kahit alam nilang magiging komplikado ang lahat? Pero bakit nga ba sobrang init ng issue na to online? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Siya si Marlon o mas kilala bilang Sofia, 21 years old, isang miyembro ng LGBTQ plus community na nakatira sa Ulpoga, Sarangani. Siya ay naging viral matapos umano'y magpakilalang babae at magpakasal sa isang 20 years old na Muslim na lalaki sa Palimbang Sultan Kudarat. So marami nagtatanong paano nga ba sila nagkakilala? Bakla po ako talaga. Bata pa po ako. Ang gusto ko sana po ang maging trans. Nagsimula po kami yan dati po sa ML po. Hanggang po sa Facebook na po kami nagchat-chat. Nag-uusap po kami sa video call po. Hindi po nahalata sa boses ko na boses pong lalaki. Hindi po halata na lalaki po ako. Hindi ko pa po inamin sa kanya na bakla ako. Nahulog po kami sa isa't isa. At ayon pa kay Sofia, no, sinabi niya raw sa groom ang tunay niyang kasarian, 2 buwan pa lamang silang magkarelasyon. Doon ko na po sinabi sa kanya na ganito ang kasarian ko. Sa personal po talaga. Tanggap din naman daw niya po ako. Minahal po talaga namin yung isa't isa. Nilihim po namin talaga pareha-pareha sa pamilya po namin. At ayon din sa kanya, no, sinabi umano ng lalaki na wala raw itong pakialam sa kanyang kasarian. At dagdag pa niya, ang hindi lamang daw nakakaalam ay ang pamilya ng lalaki. Pero ayon kay Ali ay hindi rin alam ang totoong pagkatao ni Sofia. Sa buong relasyon namin, hindi ko po talaga alam na bakla siya. Kung ang pakilala niya sa akin, Sofia Fernandez, magandang ugali niya ba sa akin na March 19 po. Sabi niya sa akin, magkita raw kami. Naging kami. Niyaya niya ako dun matulog sa kanila. Walang nakalata sa mga kamag-anak ko at saka magulang ko na bakla talaga. Hindi talaga namin expected na bakla. Sabi ko na, marami pang babae, maghanap ka na ng babae. So dahil umano wala talagang idea ang pamilya ng lalaki tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Sofia o Marlon,
natuloy ang Islamic wedding noong May 16, 2026 sa Palimbang Sultan Kudarat nang walang anumang pagdududa. Masaya pa umano ang lahat habang isinasagawa ang kasal. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman, may katotohanang kalaunan ay magdudulot ng matinding kontrobersya sa kanilang lugar. At dito na nga pagkatapos ng kanilang kasal, nagsimulang kumalat ang mga aligasyon na hindi umano tunay na babae ang naturang bride. Bukasan ng umaga, marami na nagliliparan na chat sa social media. Pinanindigan niya na babae siya. Hindi na ako matahimik talaga. Galit na galit talaga ako sa kanya. Kasi po yung niya talaga ako at saka yung lahat ng mga pamilya ko. Nagsinungaling pa siya. So ayon din sa ilang ulat, hindi raw ito ang unang pagkakataon na nasangkot si Sofia o Marlo sa ganitong klaseng issue. Dahil may mga nagsasabing nagkaroon na rin umano ng naunang insidente ng pagpapakasal sa isang lalaking Muslim na nauwi rin daw sa pagkakabunyag ng kanyang tunay na kasarian. Pangalan na ginagamit niya, Nicole. Nagkakilala kami sa Facebook at email. Yung profile niya kasi, babae talaga eh. Nagpunta ako sa kanila. Tama po daw yung isang anak kong lalaki. Yung nalagaan na naman niya. Doon nahulog yung loob ko sa kanya. Hindi ko pa rin alam na bakla siya. Hindi siya umamin. Tinatago niya yung sarili niya. Yung nalaman na may bakla siya, hindi na namin pinatag. Nauwi na talaga namin siya. Ano po ako sa family ng una ko pong naasawa. Nagahingi po ako ng pasensya na nagawa ko po yun. Galit na galit pa rin. Dahil sa ginagawa niya, nasira yung pagkatao ko. Wala na akong iharap na bukar sa mga tao. Mas mabuti na masampahan sa ng kaso para hindi na niya ulitin. So dahil dito nagdulot ito ng matinding gulat at emosyon sa pamilya ng lalaking napangasawa niya. Dahil ayon sa kanilang paniniwala, hindi raw kinikilala sa Islamic o Sharia law ang same-sex marriage. Nalaman ko talaga noong pa man na bakla siya. Matagal na ako umalis. Bawal kasi sa Muslim. Ang marriage in Islam is very much respected. Nikah is always something that is followed religiously. Kailangan yan man and wife because the intention is for procreation. Even in the civil code, it is also not valid. It is still considered as void ab initio in the civil code. Marriage has always been considered as a union between a man and a woman. Ato po yung sinuot niya nung kasal po nila. Feel na feel talaga niya na ikakasal siya. Bastos ka talaga. Huwag ka na mag-ano na babae pa. Yung mga kapatid po ni at saka yung mga tito niya po, sinusuntok kahit saan sa likod. Kuwan pa ako ng 45 na baril dito po sa ano ko, kaya ang sakit po. Dito po ako tinamaan nung gabing yun, dito sa likod. Tsaka dito din po sa ulo, marami din po. Social media rin tayo, nakapost yung pinagkasakan niya. Bago babae ka. Nag-alala po ako kasi kapatid ko po yun. Alam ko na po kasi yung patakaran sa Islam na pag ikasal yung lalaki sa lalaki. Alam ko may parusa po talaga. Yun daw pong case na pugutan din daw po ako ng ulo, tapos firing squad daw po. Tatakot lang po kasi ako. Natatakot po kami sa masamang mangyayari sa pamilya namin. Naawa po ako baka balikan po nila kami. Tapos wala po kaming mataguan. Wala po kaming nasabi na binabantahan namin siya. Napatayin siya. Gusto na kami panipapangmutan tayo na panakijay. Nothing in the Holy Quran sanctions the penalty of death. And the proper Islamic maxim here is la darar wala dirar, meaning you cannot correct a mistake with another mistake. Huwag yung lalaki, hindi naman sawain mo. Wala kang mapapala lalaki. Mabuti kung Huwag mong i-deny. Hindi namin alam kung may nanakit sa kanya kasi nung kinuha siya ng barangay, inahanap na namin yung kamag-anak niya. Hindi namin gustong saktan. May batas naman. Saan niya po kaya nakuha yung pasa? Siguro doon sa pagtakbo niya kasi nakadapa siya. So samantala, ayon sa report, pinayuhan naman umano ng kanilang vice mayor ang magkabilang panig na ipaubaya na lamang sa legal na proseso ang reklamo upang maiwas na rin ang mas matindi pang tensyon. Tawag sa akin si Vice Mayor, Kap, kunin mo yung tao doon na kinasal doon sa Sitio Minanga at dalihin mo sa bahay mo. Papasalamat ako kasi nga yung isang municipal mayor din po doon, Myrna Capina, madali lang po namin na settle na kung maaari, i-surrender na lang po dito sa amin. Kami na po ang mag-handle po ng reklamo sa lugar po nila. Now, we will make sure po na yung safety ng bawat party ito habang inaasikaso po namin at inimbestigahan yung tunay na nangyari. Nasa kustodiya na umano ng pulisya ang naturang individual at posible umanong maharap sa reklamong may kaugnayan sa fraud o panlilinlang. Kami pong magsampa ng kaso sa ginawa niya sa lahat ng mga pamilya ko. Ang pwede pong makaso kay kung magreklamo po yung pamilya, yun nga, yung simple fraud. Ang pwede pong maging kaparasuhan yun is kulong po ng 2 to 6 months. Kasi lahat ng mga tito ko sa akin kasi
Kaya hindi nila ako tinatanggap kasi sa ginawa ko daw. Pero hindi ko naman talaga kasalanan kasi wala talaga akong alam. Biktima po talaga. Kaya ko rin siyang patawarin basta huwag niya nang uulit-ulitin na magbagong buhay siya. At humingi rin daw siya ng tawad sa pamilya at sa maging Muslim community. Sana po mapatawad po nila ako sa lahat po ng nagawa kong kasalanan. Pahingi lang po ako ng pasensya sa mga magulang po ng lalaki. Hindi ko na po uulitin. So sa kabilang banda, may iilan din naman nagsasabi na mas mabuti raw, mas maagang lumabas ang katotohanan upang maiwasan ang mas malaki pang komplikasyon sa hinaharap. Sa social media, sobrang hati ang opinyon ng publiko. May mga nagsasabing kung mahal nila ang isa't isa, bakit kailangan pa nating husgahan? Pero may mga nagsasabi rin naman kung may pagtatago o hindi pagsasabi ng buong katotohanan, ibang usapan na raw yun. Dahil sa issue na to, may ilan ding ginagamit ang issue para manlait sa LGBTQ plus community. Bagay na hindi rin naman tama. Dahil hindi ibig sabihin ng pagkakamali ng isang tao ay pwede nang husgahan ang buong komunidad. I'm a Moro Muslim, openly gay man from Mindanao. Malala pa rin yung situation ng members of the LGBTI plus community, experiences nila, especially in Mindanao and also in Bangsamoro area. Technically, hindi pa accepted culturally and also with faith yung member of the LGBT community. Although may level of tolerance naman wherein we are invited to spaces, to tradition. At some point, medyo naintindihan rin namin yung challenges kasi na being experienced rin ni Sofia. Kasi pag ikaw ay isang transgender at nahulog na loob mo sa isang tao at alam mong may malaking consequences yung pagbubulgar mo ng gender identity mo, sometimes mahirap umamin kasi gusto mong i-pursue pa rin yung pag-ibigan nyo kasi, you're in cloud 9. Yun nga lang, nag-commit siya ng deception, mali yung ginawa niya and we don't support that but we also understand where she's coming from. Hirap ang pag-ibig sa LGBTQ+ community especially pag nasa area ka ng mga Muslim. Mas maganda pa rin na sabihin mo yung totoo kesa mabuhay ka sa kasinungalingan at idadamay mo pa yung ibang tao. Kahit mali yung ginawa ni Sofia, hindi pa rin yung justified for them to take actions in their hands and beat up Sofia. Kung totoo mang sinaktan si Sofia, pinupok ng barel, especially with Muhar organization, we take it as a hate crime. Based on the information that we've gathered, hindi binubog si Sofia because of what she did. Binubog siya freely by many people because of her gender identity. Kasi pag biological na babae yung nag-commit nung deception at nung crime na yon, hindi siya bubugbugin. But since transgender woman, so it's a hate crime by standards. Apparently, wala tayong law yet here in the Philippines that really protect people from hate. So alam niyo mga kaibigan, kahit anong side pa ang kampihan natin dito, isang bagay ang malinaw. Hindi biro ang relasyon, hindi biro ang kasal, at lalong hindi biro kapag relihiyon, pamilya at pagkatao na ang nasasangkot. At paalala lang sa ating lahat, ang kasal ay sagrado. Hindi lang ito simpleng palitan ng salitang I do. Kaya kung papasok tayo sa sitwasyon ng pag-aasawa, siguraduhin nating tama ang desisyon at maging tapat tayo sa taong gusto nating makasama habang buhay, di ba? Kasi kung may problema, kalituhan o bagay na kailangang aminin, mas mabuting ayusin muna ito bago pa humantong sa mas malaking komplikasyon. So dahil minsan ang simpleng pag-amin sa tunay na pagkatao at katotohanan, yan ay isa sa mga susi para magkaroon ng maayos at masayang pagsasama. So at tandaan natin, hindi lahat ng pagmamahalan ay kailangang mauwi agad sa kasal para masabing totoo. Minsan sapat ng pareho ninyong nararamdaman ang respeto, pagmamahal at pagtanggap sa isa't isa. Para naman sa mga brothers and sisters natin sa LGBTQ+ community, especially in Bangsamoro or Muslim provinces, alam ko buhay natin ay mahirap pero dapat mangibabaw pa rin yung katotohanan, mangibabaw pa rin yung consent. Hindi dapat tayo manlinlang at hindi dapat tayo mangloko, especially pag mahal natin yung tao. At para naman sa mga kapwa ko miyembro ng LGBTQ+ community, so alam naman natin hanggang ngayon ay hindi pa talaga ganap na kinikilala ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. So malawak pa itong usapin at marami pang diskusyon na kailangang pagdaanan. Kaya naman habang hindi pa ito lubos na tanggap sa ilang komunidad, kultura at relihiyon,
matuto rin sana tayong umunawa at rumespeto sa paniniwala ng iba. So at hindi man tayo pare-pareho ng pananaw, pwede pa rin tayong magkaroon ng respeto sa bawat isa. Ang pinaka bottom line lang naman dito ay maging totoo tayo sa ating sarili at maging totoo rin tayo sa mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa atin. So at ngayon nga gusto ko malaman ang opinion nyo. Pag-ibig ba talaga ito? Panlilin lang o biktima lang ng maling sitwasyon ang lahat? So comment nyo na lang sa baba ang inyong opinion. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong usapang viral, controversial at totoong pinag-uusapan online, don't forget to follow and subscribe. Again, it's me, Host Coffee, na nagsasabing sa panahon ng social media, minsan isang viral na kwento lang ang kailangan para mabunyag ang katotohanan. Hanggang sa susunod na video, paalam!